Malungkot na umiti si Manny, balak niyang linlangin ang mga estudyante. Mukha silang mayaman at kailangan niyang makuha ang kanilang pera. Tinaasan niya ang isang kilay at seryosong sinabi, hayaan mo akong kalkulahin ito para sa iyo. Nagrenta ka ng 60 sa aking mga motorboat, at ito ay 30 pera para sa bawat pag-ikot. Mula noon bawat isa sa inyo ay sumakay ng 400 na bilog, sa average, ang kabuuan ay 720,000 pera. Ano? Ang bawat isa sa kanila ay sumakay sa 400 na pag-ikot. Tinuro ni Declan si Manny habang galit na sigaw, isa kang shoal. Halos kalahating oras lang kaming sumakay. Paano posible na gumawa kami ng 400 pag-ikot? Kaswal na sinilip ni Manny ang kanyang sigarilyo at sinabing, ako sinabi na sumakay ka ng 400 bilog, kaya sumakay ka ng 400 bilog. SIU. Nagmura si Declan. Ito ay maliwanag na pinilipit ni Manny ang totoo. Itigil natin sa kalokohan ni. Nakuha ni Manny walang pasensya, kumuha siya ng machete sa jacket niya. Siya hinawakan ito sa isang kamay habang hinihimok niya, aba, ikaw ba nagbabayad o hindi, ikaw Udker? Magbibigay sana ang mga ordinaryong tao nang nakita nila. 1 Kabanata 501 ang machete. Gayunpaman, ang mga mag-aaral ay mula sa mayamang pamilya. At hindi sila duwag. Humakbang si Declan pasulong at malamig na nagtanong, paano kung ayaw ko? Ayaw mo? Nag-trigger ang katanungang iyon si Manny, at hinawakan niya ang machete laban kay Declan League, tatanungin kita ulit. Mag-isking ka ba magbayad? Napanganga ang ibang estudyante. Nagpapanik sila habang sila hindi inaasahan na gagawin iyon ni Manny. Nakita rin nila na si Manny ay isang malakas magsasaka, kung hindi sila nagkamali, siya ay isang antas, isang master general. Boss. Naglakad pa palapit sa kanya si Kent Howe. Huwag kang magalit. Ang pangalan ko ay Kent, at ako ay mula sa Howe pamilya sa Donghai City, sigurado ako na ikaw narinig tungkol sa akin. Maaari mo bang ibagsak ang machete? Tumawa si Manny. Wala akong pakialam kung sino ka, mayroon ka. Naging masaya ka, kaya ngayon dapat kang magbayad. Nagdilim ang ekspresyon niya. Wala sa inyo ang makakaya na umalis kung hindi ka magbabayad. Hush! Maraming malalakas na kalalakihan ang sumugod sa kanila sa isang instant. Lahat sila ay nagsasaka. Mayroong higit sa 70 sa kanila, at ang kanilang pinapasok ng apaw na aura ang mga mag-aaral. Ang mga turista ay pinananatili ang kanilang distansya ayon sa kanilang nadarama ang tensyon. Natakot ang mga estudyante. Lumitaw na si Manny ang lokal na nananakot doon, siya ang daming lalaki. Kailangan ba nilang pagbigyan siya? Ang dami niya hiniling ay hindi malaki, ngunit hindi nila nais na maging nakakonekta sa kanya. Tatanungin kita sa huling pagkakataon, mayroon ka ba ang pera? Sigaw ulit ni Manny. Ang machete kiniskis ang lig ni Declan ng kaunting lakas. Isang maliit na buo ang sugat at tumulo ang dugo mula rito. Napabuntong hininga ulit ang mga estudyante. Nagpanik sila, hindi nila inaasahan ang gagawin ni Manny yan. Bayaran. Magbabayad kami. Sigaw ni Declan sa gulat, siya ay sa gilid ng luha. Ayokong ipagsapalaran ang aking buhay sa halagang 720,000. Pera. Hindi natin sila mapukaw, may higit pa sa 70 lalaki dito. Mabuti nga yan. Ilipat mo ngayon ang pera. Manny walang pasensya. Nakaramdam ng salungatan si Declan habang ginagamit niya ang kanyang cellphone, nanginginig ang mga kamay. Mag-log in na sana siya sa kanyang online banking app nang lumakad sa kanya si Yvette Lane at kinuha ang cellphone niya. Bakit natin sila babayaran? Marami sa atin dito. Hindi tayo dapat takot sa kanila. Bakit mga duwag ang mga lalaking ito? Tinapakan ni Yvette ang kanyang paa sa pagkabigo, ngunit ang lalaki ang mga mag-aaral ay nagbigay lamang ng tingin sa bawat isa, wala sa naglakas loob silang maglakad pasulong. Wala sa kanila ang nais na maging bayani doon. Sitwasyon. Kung sa bagay, mayroon sina Manny at ang mga lalaking iyon mga machetes kasama nila. Ikaw, napakunot ang noo ni Yvette sa kanya habang siya sumulong ulit. Hindi ka namin binibigyan kahit anong pera. Wow! Tinaasan ng kilay si Manny habang nakatingin Yvette na may interes. I see.
Tingnan ang kanyang katawan, siya ay kahit na isang tao. Ang babaeng may ganitong katawan ay maaaring maging isang diyosa. Si Yvette ay may hitsura na pambihirang kaakit-akit, lalo na nang siya ay nabasa ng tubig ng dagat pagkatapos ng ilan sa kanilang mga aktibidad sa palakasan sa motor. Pinigilan ni Manny ang kanyang kaba habang tumatawa. Hoy Ginang, sinasabi mo ba na ginagamit mo ang aking motorboats ng libre? Mabuti kung ayaw mo magbayad. Bakit hindi ka magpalipas ng isang gabi sa akin? Nanginginig si Yvette sa galit, kinagat niya ng labi iyon nagsimula itong dumugo. Ilang mangingisda na nakakita ng tanawin mula sa malayo hindi na makalikay dito. Lumapit sila sa mag-aaral na payuhan sila. Mga bata, bayaran mo lang sila. Ang pera ay bayad upang matiyak ang iyong kaligtasan. Hindi mo kaya. Kayang mapahamak sila ay mula sa coastline. Sekta. Mapapahamak ka kung hindi mo babayaran ang mga ito ngayon. Ang iba pang mga lokal na kalapit ay tumango bilang pagsang-ayon nag-aalala. Ang Coastline Sect ay isang sekta na matatagpuan sa Gold Beach mula pa noong sinaunang araw. Ang kanilang impluwensya ay hindi dapat minaliit. Ang mga miyembro ng sekta ay nagkaroon palaging kumikilos ng rampa sa paligid ng beach area. Ang sekta ang nagmamay-ari ng motorboat sports na negosyo, at lahat na nagrenta ng kanilang mga motorboat ay makakakuha swindled para sa isang malaking halaga ng pera. Hindi alam ng mga turista ang Coastline Sect's impluwensya, ngunit alam ng mga lokal na mangingisda ang mga ito. Ang sekta ay nangingibabaw sa industriya ng pagkaing dagat dahil sa kanilang mga bilang at impluwensya. Ang bawat mangingisda ay pinilit na bigyan sila ng mga benepisyo, o apiin nila sila at tiyakin na hindi nila magagawa isda doon. Kinamumuhian sila ng mga lokal, ngunit wala. Naglakas loob na boses iyon. Nagmamadaling lumapit din ang mga lokal sa mga mag-aaral upang bigyan sila ng parehong payo. Nag-alala sila na ang mga batang iyon ay maaaring magdala ng problema sa kanilang sarili kung masaktan nila si Manny at ang kanyang mga kasama. Ang sektang baybayin? Natigilan si Declan at ang iba pa nang marinig nila ang salita ng mga mangingisda. Nagkaroon sila ng hindi mapakali pakiramdam sa ang lakas ng loob nila. Akala nila si Manny at ang mga tauhan niya ay nag-iisa lamang ang mga lokal na nananakot. Hindi nila inaasahan na sila ay magmula sa pamayanan ipinaliwanag iyon kung paano siya maaaring tumawag napakaraming mga lalaki sa isang iglap. Tila hindi magandang ideya na magulo yung mga lalaking yun. Gayunpaman, kinunot ni Yvette ang kanyang kilay na sinabi niya. Coastline. Galing kami sa Hexad School. Ikaw ay malinaw na koning sa amin para sa aming pera, bakit tayo dapat bayaran ka? Malungkot na ngumiti si Manny at nagpatuloy sa pagpindot sa machete sa lig ni Declan. Gusto ni Declan na umiyak. Nagsalita siya sa nanginginig na boses. Bakit hindi na lang natin sila bayaran? Ayaw niyang kumilos ng ganun kahirap sa harapan ng Yvette. Gayunpaman, ang machete ay nasa lig niya. Baka mawala ang ulo niya kung magalit si Manny. Kahit na nagmamalasakit siya sa kanyang imahe, ang kanyang buhay ay mas mahalaga. Desperado si Declan habang siya nagsalita, halos maiyak siya. Nagalit si Yvette. Declan, hindi ka ba makakilos tulad ng iilalaki? Hindi sila makatuwiran. Kumikilos sila kaya walang takot na parang walang batas sa mundong ito. Naniniwala ako sa hustisya. Hustisya. Nagtawanan ang mga lalaki. Biro ni Manny. Lady, tayo ang Coastline Sekta, kami gawin ang mga patakaran sa Gold Beach. Kitang-kita sa mukha ni Manny ang pangungutya ng ang kanyang mga mata, bakas ng ligaw ang katawan ni Yvette. Patuloy niyang sinabi, ako, sinasabi ito muli, ang magagandang ginang na ito ay maaaring gumastos din. Gabi sa amin kung ayaw mong magbayad. 720 pa lang. 000 pera at kaya ko na itong bitawan. Inabot niya ang kamay kay Yvette na may ngisi. Ang mas pagtingin ko sa magandang mukha na ito, mas gusto ko siya. Matampal. Hindi na napigilan ni Yvette ang sarili ng siya. Napansin ang kamay ni Manny habang papalapit ito sa kanya, kaya siya malakas na sampal sa kanya. Umuwol si Manny nang natapon siya sa iilan metro pa atras, bago siya lumapag na may malakas na pag-igting. Umubo siya mula sa epekto. Umikot ang ulo ni Manny mula sa sampal. Naglaway din siya ilang dugo matapos siyang dumapo sa lupa. Nakakadiri mong baluktot.
Dapat may kamatayan ka wish, pangungutya ni Yvette habang tinitigan niya ng malamig si Manny bilang isang malakas na aura kumalat mula sa kanyang katawan. Level 5 Master General. Natulala ang lahat ng naroroon ng sila. Napagtanto na si Yvette ay isang level 5 master pangkalahatan, siya ay isang hakbang lamang ng isang martial marquis. Labis na nagulat ang mga mag-aaral. Nagkaroon si Yvette naging palakaibigan at madaling lapitan sa panahon ng kanyang mga araw, sa ang Hexad School nang siya ay mailipat doon, hindi nila kailanman nakita ang kanyang paglabas ng kanyang buong potensyal. Walang inaasahan na maging siya malakas. Umubo ulit si Manny. Dumura siya ng isa pang subo ng dugo habang ang dami ng tao nataranta pa rin. Pinilit niyang tumayo bilang. Tinuro niya si Yvette. Kunin mo siya. Kunin mo ang babae. Kailangan ko have her tonight. Kunin mo siya. Agad na nag-charge ang mga malalakas na lalaki Yvette. Ang ekspresyon ni Yvette ay nag-ielo at siya ay kasingkola sa pipino. Isang whip sword ang lumitaw na may isang flick sa kanya kamay at hinagis niya ito pasulong. Thump! Thump! Mabilis na gumalaw si Yvette habang ang whip sword na nasa kanyang kamay nakasulyap tulad ng isang ahas. Tumagal lamang ng isang segundo para sa dalawa mga kalalakihan upang umatras sa mga kakilakilabot na hiyawan. Kahit na, nasa peligro pa ring sitwasyon si Yvette. Pagkatapos ng lahat, mayroon siyang higit sa 70 mga kalaban. Si Sir Newman ay mukhang gulat, ngunit siya ay natadyak ang paa niya sa pagkabigo bago siya lumingon sa kanya mga kaklase. Ano pa ang hinihintay mo? Pumunta ka at tumulong Yvette. Kunin sila. Tumalon si Sirs at sumali sa laban ng walang pag-aalangan. Ibaba mo sila. Ang mga lalaking estudyante ay sa wakas ay nag-react at nag-charge pasulong na may battle sea. Natakot ang mga estudyante upang labanan, ngunit wala silang ibang pagpipilian. Pagkatapos ng lahat, magiging hitsura sila ng isang grupo ng mga duwag kung sila. Pinili upang itago kapag ang dalawang magagandang batang babae ay mayroon na. Sinisingil pasulong. Kailangang pumunta ang mga mag-aaral magkasama kapag sila ay gusot sa pakikidigma sa mga tauhan ni Manny. Mayroong halos 80 mag-aaral mula sa parehong klase, kaya ang mga numero ay medyo pantay. Ang mga mag-aaral ay may ilang mga kasanayan pagkatapos ng aralin mula sa Hexad School. Matapang na lumaban ang mga estudyanteng lalaki may mataas na espiritu upang maprotektahan ang kanilang mga kaklase na babae. Arf! Ay! Ang beach ay nasa gulo kasama ang mga walang tigil na iyak. Thump! 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 Ang parehong mga koponan ay nagtamo ng pinsala. Higit sa 20 nang ang mga tauhan ni Manny ay gumuho sa lupa. Ang ilan sa mga estudyanteng lalaki ay nagdusa. Ganon din gayunpaman, ang kanilang mga sugat ay hindi malubha at ang kanilang buhay ay hindi nasa panganib. Ang mga mag-aaral ay nagkaroon ng pangkalahatang tagumpay. Sinamantala ni Yvette ang pagkakataong makalapit kay Manny upang magbigay. Kanya 2 sampal at halos hampas ng 2 ginawa siyang walang malay. Lumipad siya ng ilang metro paatras na may dugo ang bibig. I see. Retreat, retreat. Sigaw ni Manny na katulad niya labis na galit tungkol sa kanilang pagkawala. Tumakas sila sa malayo bago siya lumingon sa mag-aaral. I see you. Don't you think dare to umalis ka na. Mapapahamak ka. Maghintay ka. Nagtawanan sina Declan at ang mga estudyante. Patuloy na magsalita. Ibalik ang mga ses mo dito kung maglakas loob ka. Natuwa sila sa kanilang tagumpay. Una nilang naisip na hindi sila dapat guluhin kasama si Manny at ang kanyang mga tauhan. Nagulat sila nang makita na sila ay napakamahina. Si Yvette ay pawang mga ngiti at ang kanyang mukha ay nagningning sa kilig. Tama na. Itigil na natin ang pag-aaksaya ng ating oras sa mga gangsters na yan. Nagugutom ako, magkaroon tayo ng litson. Naghanda sila ng maraming pagkain para sa isang picnic. Ang mga mag-aaral ay nag-set ng isang bonfire at nagtipon inabilugan upang lutuin ang kanilang pagkain ng nasasabik. Nagkwentuhan sila habang hinihintay ang kanilang pagkain. Iyon ay nakaka-relax na oras para sa kanila. Inunat ni Kent ang kanyang katawan at mumiti ng kasiyahan, epic battle yan. Nakangiting tumango si Declan bago siya lumingon Yvette, nagulat ka sa amin ngayon, Yvette.
Ang heroic mo tapang ay hindi mas mababa kaysa sa isang tao. Ngunit ayos lang ako, masyadong, natalo ko ang 5 sa kanila. Yvette, naging okay din ako. Kinatok ko ang ilan sa kanila pababa. Ganon din ako. Hinampas ko ang 2 sa kanila ng bato. Inikot ng mga estudyanteng lalaki si Yvette at binoble magpakitang gilas. Ngumiti si Yvette ng magalang at tumango. Nakita ko, napakatapang ng lahat. Ang galing mo. Si Declan at ang mga lalaki ay natutuwa nang si Yvette pinuri sila. Sulit ang kanilang mga pinsala. Nga pala, sa tabi lang nanood si Darby. Habang nag-aaway, ni hindi man lang siya nagparamdam, may isang tao sinabi. Swoosh! Ang bawat isa ay inilipat ang kanilang mga tingin sa Daryl, sa isang instant puno ng panunuya ang kanilang mga mata at pangungutya. Siya ay isang matandang lalaki, ngunit mula lamang sa tagiliran nakakahiya. Wala ang mukha na mananatili rito kung ako siya. Is Japanese Yans Itesri. Inis si Daryl sa pangungutya ng mga estudyante. Fast ito. Paano ko magawa ang anumang bagay? Kumusta ako? Lalaban daw kapag wala akong panloob na enerhiya ngayon na? Si Daryl ay nag-react lamang sa isang light chuckle nang wala ang balak magpaliwanag. Nagpanik si Lily. Ang gusto lang niya ay mag-relax kasama si Daryl sa paglalakbay, kaya hindi siya handa para doon. Napansin ni Yvette ang pagbabago ng ekspresyon ni Lily, kaya siya tumayo at sinabi, tama na. Will you guys itigil ang pagpili kay Daryl? Wala siyang panloob lakas ngayon, kaya't parang ordinaryong tao lang siya tao, hindi siya gaanong gagamitin kahit na siya nakipaglaban. Ang sarap-sarap ng bibig ng tinanong ni Yvette sila para tumigil. Gayunpaman, ang kanilang mga titig kay Daryl ay puno pa rin paghamak guys, tingnan mo. Maraming mga bangka ang paparating papunta sa amin. May sumigaw mula sa karamihan. Hush! Ang mga mag-aaral ay inilipat ang kanilang mga tingin sa dagat, sila. Nakita ang maraming malalaking bangka patungo sa baybayin sa bilis. Ang mga bangka ay napuno ng mga taong may mahabang espada. Ano? Anong nangyayari? Namulat ang mga mata ni Declan. Ang mga bangka ng barko ay hinila na patungo sa baybayin sa loob ng ilang segundo. Mabilis na tumalon ang halos 800 kalalakihan sa baybayin at lumakad patungo sa mga mag-aaral na may kasiglahan. Ito ay isang magandang eksena. 2 magkaparehong mukhang kalbo na lalaki ang nanguna, sila malinaw na kambal at mayroon silang isang malakas na aura. Ang kambal ang una at pangalawang persona sa singil ng sektang baybayin. Ang matandang kakambal ay tinawag na Ocean Powder at ang mas bata ay si River Powder. Pareho sila level 3 martial saints. Nagulat ang mga estudyante nang makita silang dalawa. Pinangunahan ng level 3 martial saints ang higit sa 700 kalalakihan patungo sa kanila. Ang kanilang mga tibok ng puso ay bumilis at blangko ang kanilang isipan. Si Manny ay nasa likuran ng kambal ng Powder. Para siyang isang momya na may benda sa pinsala sa kanyang ulo, mukha siyang nakakatawa. Gayunpaman, wala sa mga mag-aaral ang naglakas loob na tumawa. Kapatid na Ocean, sila yan. Tumanggi silang magbayad pagkatapos umarkila ng aming mga motorboat, at nasugatan din sila mga kapatid natin, sigaw ni Manny na may galit sa kanya mukha mo. Malamig na tumingin si Ocean Powder sa paligid bago siya ayusin ang kanyang tingin sa mga mag-aaral at sinabi sa isang walang kinikilingan tono. Magsalita paano natin ito maaayos? Ang kanyang pananakot na aura ay kumalat sa buong lugar. Tulog! Ang mga mag-aaral ay nagbigay ng bawat isa sa mga walang pagsulyap na tingin bilang ang nangingibabaw na aura ng Ocean ang sumikip sa kanila. Ang takot na halos asar ang kanilang pantalon. Wate, bingi ka ba o pipi? Hindi ba marinig ang sinabi ko? Galit ang karagatan nang wala sagot sa tanong niya. Naglakad siya sa isang estudyante kasama isang talim at mabilis na sinipa siya. Ito ay isang sipa ng level 3 martial saint. Yan mag-aaral ang umubo ng dugo at humugot ng sakit sa lupa. Tinaas ni Ocean ang isang braso at hinawakan laban sa liig ni Declan bago pa makapag-react ang sinumang iba pa. Kailangan ko bang ulitin ang aking sarili? Paano dapat ba nating ayusin ito? Hindi na itaas ni Ocean ang kanyang boses, ngunit sinimula ni Declan na mag-hyperventilate at pinagpawisan na siya. Alam niya na mawawalan siya ng buhay kung magbigay siya, hindi kasiya siyang sagot.
Ang Ocean ay nagkaroon ng isang nakamamatay na aura. Nagtataka si Declan kung paano maraming buhay na kinuha niya bago iyon. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan, boss. Ito ay lamang ng hindi pagkakaunawaan. Humihingi kami ng paumanhin. Boses ni Declan nanginginig. Sino ang mag-aakala na ang Coastline Sect ay tulad ng isang malakas na sekta? Mayroon silang higit sa 700 mga kasapi. Walang sinuman ang may lakas ng loob na ikagalit siya. Pasensya ka na? Tanong ni Ocean habang ikinakaway ang braso. Daan-daang mga disipulo mula sa Coastline Sect agad na kinubkob ang mga estudyante. Boss, humihingi kami ng tawad. Hindi ba kami maaaring humingi ng tawad para dito? Ang ilan sa mga estudyanteng lalaki ay nasira at nagsimula. Humingi ng paumanhin ng walang tigil, namumutla ang kanilang mga mukha takoti. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan lamang gi. 720,000 bucks, diba? Magbabayad kami ng tama ngayon. Blanko ang isipan ni Declan nang maramdaman ang cool pang amoy mula sa talim sa kanyang lig. Muntik na siya napaiyak. Boss, ililipat namin sa iyo ang pera ngayon. 720,000 pera. Masamang umisi si Ocean. Ikaw ang una. Naglakas loob na pukawin ang sektang Coastline. Hindi ka makakapagbayad mas mababa ang sentimo. Pagkatapos ay itinaas niya ang talim upang hampasin si Declan. Ang ilan sa mga mag-aaral ay sumigaw sa takot, ilang kahit ipikit ang kanilang mga mata. Natatakot silang tingnan ang nakakakilabot na eksena. Boss, ang bawat solong hibla ng buhok ni Declan ay tumayo bilang. Kinuha siya ng takot nang makita niyang nahulog ang talim. Nahulog siya nakaluhod sa isang plot. Boss, inaamin ko ang aking pagkakamali. Mangyaring huwag akong patayin ito. Kasalanan ko. Mangyaring maawa ka at payag ako magbayad ayon sa gusto mo. Ang tinig ni Declan ay namamaos kahit na ito ay labis na nakakahiya upang lumuhod sa harap ng lahat ng kanyang mga kaklase, walang kaakuhan ang kaakuhan sa kanyang buhay. Walang emosyong bumuntong hininga. As wish. Fine. Hahayaan ko off mo kung bibigyan mo ako ng 20 bilyong pera. Hindi maaaring makipag-ayos. Ano nga ulit? 20 bilyon? Napatulala si Declan at ang iba pa. Sila sumulyap ng mapait sa isa't isa. Ito ay hindi kasing dami ng halaga kahit na sila ay mula sa mayamang pamilya. Medyo iba ito noong inihambing ng isa ang 20 bilyong halaga ng mga assets sa 20 bilyong pera sa pera. Kahit na ang mga pinakamaimpluwensyang pamilya ay mayroon lamang 3 milyong pera sa pera. Malapit na ito imposibleng makakuha ng 20 bilyon. Gayunpaman, wala sila sa posisyon na tanggihan ang alok. May pera ka ba o wala? Umungal ang karagatan, siya nawala ng pasensya. Si Declan, na nakaluhod pa rin, paulit-ulit na sigaw habang pinipilit niyang asmile ang mukha. Maaari mo ba kaming bigyan ng ilang minuto upang makolekta ang pera? Kaway-kaway na tinawag ni Ocean ang braso niya. May 10 ka minuto, bilisan mo. Binawi niya ang kanyang talim habang ang dalawa sa kanyang mga tauhan ay kumuha ng 2 upuan sa kanilang mga pinuno. Kinuha ng karagatan at ilog ang upuan. Takot na bumangon si Declan at sumenya sa kanyang mga kaklase upang magtipon sa paligid niya. Ano ang dapat nating gawin? Ang mga mag-aaral ay tinalakay sa isang gulat. Kahit si Kent ay kinakabahan habang bumubulong, narinig ko na tungkol sa magkakapatid na Powter. Gumawa sila ng reputasyon sa komunidad ng martial arts matagal na para sa pagiging malakas at walang awa. Akala ko sila nagretiro na dahil naging tamad sila para sa nakaraang 2 taon. Hindi ko inaasahan na makikita ko sila sa singil ng Coastline Sect. Humugot siya at mumiti ng mapait nang gawin niya ito susunod na mungkahi. Sa palagay ko babayaran na natin sila. Hindi natin kayang mapahamak ang mga taong ito. Tahimik ang mga estudyante. Tama si Kent, mas marami sila. Mahina lamang silang mga bata. Kinagat ni Yvette ang kanyang mga labi ng may marangal na ekspresyon at mariing sinabi, matakaw sila, minarkahan nila ang halaga lamang dahil mayroon silang mga numero. Kaya natin, hindi sila babayaran. Ito ay isang nakakabaliw na malaking halaga ng pera. Nakasimangot sina Declan at Kent habang pinayuhan nila siya.
Ivete, hindi nakikipaglaban ang isang pantas-imposibleng logro. Eksakto. Masyadong malakas ang dalawang iyon at titingnan kung paano maraming lalaki meron sila. Hindi kami mananalo. Malinaw na handa silang sumuko. Ang mukha ni Ivete ay namula sa ayaw. Ikaw ay mula sa mga kilalang pamilya sa Donghai City. Ay, susuko ka kapag binubuli ka sa sariling likod bahay? Maaari kayong magkaroon ng higit na lakas ng loob. Ang mga mag-aaral ay nahulog sa isang mahirap na katahimikan. Nakapikit si Kent, ang mukha niya ay namula sa pagpapasya, fine, respetado kaming tao, so hindi kami maaaring magbigay sa tumatawag ako sa aking ama. Ito ay masyadong nakakahiya para sa kanya upang panatilihin ang kanyang magtungo sa buhangin pagkatapos ng sinabi ni Ivete. Naglakad siya ng medyo malayo sa mga estudyante. At kinuha ang kanyang cellphone upang tawagan ang kanyang ama na si Edward Howe. Si Declan, Justin, at ang iba pa ay gumawa ng parehong bagay. Agad na natapos ang tawag ni Kent. Nagsimula nang magpaliwanag si Kent. Tay, nasa beach ako kasama. Aking mga kaibigan at nagkaproblema kami sa sektang ng baybayin. Ang Ocean Powder ang kanilang ulo. What? Coastline sect. Agad na namutla si Edward, saway niya sa anak sa kabilang panig ng tawag. Ang kulit mo. Bakit mo ginawa masaktan ang sektang ng baybayin? May tatanungin ako upang makipag-ayos sa kanila para sa dagat ng aming pamilya pakikitungo o ang aming mga produkto ay hindi maipapadala. Binabalaan kita, gawin lamang ang sinabi nila. Huwag mong dalhin ang iyong mga problema sa bahay, naiintindihan? Tumambay ka agad siya pagkatapos nito. Napatakip ng malamig na pawis ang noo ni Kent. Si Papa ba ay mas mababa sa coastline set? Ano ang gagawin natin? Umasim ang ekspresyon ni Justin nang mag-hang up ang kanyang tatay ang tawag sa kanya. Sinabi ko sa tatay ko kung anong nangyari at sinaway niya ako ng masama. Sinabi niya sa akin na huwag magalit sila. Sa palagay ko kailangan nating magkaroon ng pera. Ang karamihan ng tao ay tumahimik, isang hindi nakikitang pag-igting ay nasa ang hangin. Ang bawat isa ay nagkubkob ng kanilang talino upang makakuha ng 20 bilyong pera. Ngunit walang paraan upang magawa iyon. Pagkatapos may nagsalita ng mahinahon. Bakit hindi ko ito talakayin? Tatanungin ko sila gawin mo akong isang solid at pakawalan mo kami. Si Daryl yun. Ano? Mayroon ba siyang solid at pakawalan tayo? Inilipat ng mga mag-aaral ang kanilang pansin kay Daryl at ang kanilang mga titig ay napuno ng pagkasuklam. Isa ang sinabi ng mga batang babae, Daryl, sinusubukan naming makahanap ng isang paraan upang makabuo ng pera. Hindi mo ba kami makagambala sa sasandaling ito? Daryl, are you nuts? Naiinis si Declan, siya tinuro si Daryl habang sumisigaw, bakit ang mga taong may sektang coastline na gusto mo? Sino gumawa sa tingin mo ikaw? Dapat siyang nagbiro. Ang iba ay pinagtawanan siya bilang Mahal, tigilan mo na, inakbayan ni Lily ang paa pagkabigo habang hinawakan niya ang manggas ni Daryl, siya. Ang mukha ay namula-mula sa kahihiyan. Siya nais na maghukay ng isang butas at itago ito kapag ang iba pangungutya ni Daryl. Sapat na. Huwag mo na lang siya pansinin. Kinawayan ni Declan ang kanyang kamay sa pagpapaalis at pinatahimik sila. Kunin natin ang pera. Bumuntong hininga si Daryl nang mailabas niya ang cellphone niya ng walang kabuluhan upang magpadala ng isang teksto kay Zephyr Dixon. Naglakad ang magkakapatid na Powder papunta sa kanila nang ang kanilang 10 minuto ay natapos, hinila nila ang kanilang talim sa lupa. Lumikha ito ng sparks at rattling mga ingay. May pera ka ba? 20 bilyon lang ang pera, kaya bilisan mo. Walang pasensya si Ocean. 20 bilyon lang. Si Declan at ang iba pa ay nais na umiyak. Ang pera ay hindi lumalaki sa mga puno. Pati yung mga lalaking mayaman. Sa telebisyon ay hindi makakakuha ng 20 bilyong pera sa pera kahit na mayroong silang netong halaga ng daan-daang bilyon. Ang net na halaga sa telebisyon ay tumutukoy sa lahat ng tao mga assets ng pananalapi, kasama ang kanyang kumpanya, pag-aari, mga kotse at pagbabahagi. Ito ay malapit sa imposible para sa isa upang kumuha ng 20 bilyong cash.
Lumapit kay Declan kay Ocean na nakasimangot at sinubukan makipag-ayos sa kanya. Boss, wala talaga sa atin yan malaki sa cash. Ano? Mapanglaw ang ekspresyon ni Ocean. Kinuha mo 10 minuto upang sabihin sa akin na wala kanyan maraming pera. Ikaw ay isang esking patay na tao. Binigyan niya si Declan ng 2 suntok sa mukha niya. Sinira ng lalaki ang ilang ngipin ni Declan at ang mag-aaral ay halos pumanaw mula sa sakit. Boss, tigilan mo na, please. Napangiwi si Declan sa sakit. At lumuhod ulit. Mas magaan mangyaring boss. Pakiusap, nagmamakaawa ako sa iyo. Sumigaw si Ocean at sinipa si Declan, ang nabata sa lupa ang nakababatang lalaki. Wala kang pera. Magtadad ako ng isang daliri. Kayong mga lalaki at ang mga kababaihan ay kailangang sundin sa amin sa bahay for the night, sabi ni Ocean habang hinawakan ang kamay ni Lily. Ang ilan sa mga babaeng mag-aaral ay nag-akit ng kanyang pansin. Ang mga batang babae ay maganda at ang Ocean ay hindi mag-isip ng sinumang maihahalin tulad sa kanila. Hindi niya akalain na makakakilala siya ng ganoon. Kaakit-akit na mga kababaihan sa kanyang buhay. Dahil hindi sila makapagbayad, handa siyang magkaroon ng mga kababaihan sa halip. Sumama din si River patungo sa mga kababaihan na may ngisi ang mukha niya. Napatingin siya kina Yvette at Sirs, at siya walang imik na nascan ang kanilang mga katawan. Ikaw, takot na takot ni Lily, ang mukha niya ay namula sa kahihiyan at galit bilang Ocean, mahigpit na hinawakan ang kamay niya. Anong ginagawa mo? Nanginginig ang katawan ni Sirs bilang sumigaw siya. Ang takot niya, mas excited ang nakuha ng mga kapatid na pulbos. Binigyan nila ang mga batang babae ng isang malaking ngiti. At sinabi, huwag kang matakot. Hindi kami sasaktan ikaw, gusto lang namin magpalipas ng isang gabi sa iyo. Natawa si Manny at ang iba pang mga disipulo. Ang iba pang mga mag-aaral ay nagpapanik, ngunit walang nagpahayag dahil hindi sila naglakas loob na maging bayani sa sitwasyong iyon. Sumigaw ng tulong si Yvette nang hilahin siya ni River. Palayo, ngunit wala sa mga lalaking estudyante ang tumulong sa kanya. Siya nakaramdam ng labis na pagkabigo at pag-asa. Pakawalan mo siya. Isang malamig na boses ang nagsabi. Si Daryl yun. Nagkaroon ng kabuang katahimikan. Si Declan at ang iba pa ay lumingon kay Daryl kasama ang magkasalungat na ekspresyon. Mayroon bang sapat ang idong ito wish? Umiling ang iba pang mga babaeng estudyante. Ay! Sinusubukan ni Daryl na kumilos ng matapang ngayon? Baka mamatay siya kung siya sinusubukang maging bayani. Ano ang sinabi mo? Natigilan si Ocean nang maisip niyang may narinig siya Daryl. Napatingin siya sa nakababatang lalaki na papasok. Manghang-mangha habang hinihimas niya ang taingan niya ng sarkastiko. Sabihin mo yan na naman? Ang batang ito ay may mga gihid para sa pagsubok na kumilos tulad ng isang bayani. Wala siyang anumang panloob na enerhiya, dapat siya ay bobo. Malamig na tinitigan ni Daryl si Ocean at inulit ang sinabi. Sinabi ko, alisin mo ang iyong mga maruming kamay. Ikaw, mayroon ka bang hiling sa kamatayan, karagatan sigaw? Swoosh! Sumugod sa kanila ang mga kalalakihan ng karagatan nang ang kanilang pinuno sumigaw. Binigyan nila si Daryl ng isang malamig na silaw habang sila naghintay ng tagubilin. Handa na silang suntukin siya sa mga piraso. Gayunpaman, nagpatuloy na tumayo si Daryl nang walang ibakas ng takot sa mukha niya. Hoy bata, nakakatawa ka. Tumawa si Ocean. Kaya naman marami sa inyo, ngunit ikaw lamang ang may mga gidits. Tumayo. Mayroon kang isang hiling sa kamatayan, iyon ba? Ngumiti si Daryl at sumagot sa may yelo na tono, ako lang sasabihin ito ng isang beses. Wala akong pakialam kung gusto mo lokohin ang mga tao para sa pera. Ngunit hindi ka maaaring magkaroon ng mga ito mga kababaihan, kaya alisin ang iyong maruming mga kamay sa kanila. Hindi ako ulitin-ulit ang sarili ko. Wow, CJ. Kaya't nais mong mamatay. Tumawa si Ocean. Mula sa matinding galit. Humampas sa kanya at pakainin siya ang mga isda. Walang sinuman ang naglakas loob na kausapin siya sa ganitong tono habang ang kanyang mga taon sa komunidad ng martial arts. Ang puninayan ang bata ay dapat magkaroon ng isang pagnanasa sa kamatayan nang bantain siya nito. Ang ilan sa mga kalalakihan ng karagatan ay sumugod sa Daryl.
Mahal. Halos maluha si Lily sa pagkabalisa. Ito ay ang Coastline Sect. Hinanap ni Daryl gulo kapag pinukaw niya ang mga ito ng wala panloob na lakas. Si Daryl ay nanatiling cool na tulad ng isang pipino ng ang mga kalalakihan. Lumapit sa kanya. Umiti siya at sinabi, sabihin mo sa akin, kung gayon, ano ang dapat naming gawin para palayain mo ang mga batang babae? Tumawa ang matanda. Naisip ni Ocean na nais ni Daryl na sumuko, kaya ngumisi siya at sinabi, bigyan mo ako ng 20 bilyong pera. Oh! Dumiretso si Daryl sa mga mata niya ng ngiti, maaari akong magbigay sa iyo ng 20 bilyon, ngunit sa palagay ko na mabubuhay ka upang magamit ito. Ano? Galit na galit si Ocean. Bakit ganito ang King Kid tiwala? Hindi na niya napigilan ang kanyang galit, tinaas niya ang talim niya para hampasin si Daryl. Sigaw ni Manny sa tumpak na sandaling iyon. Kuya! Karagatan! Sa likod mo! Ano ang ACA na iyong sinisigaw? Karagatan isinumpa bago siya lumingon, siya ay flabbergasted. Lahat ng mga disipulo ng Coastline Sect at ang mga mag-aaral nakatayo doon na frozen. Natahimik ang buong Gold Beach. Naririnig nila ang tunog ng uniporme na yabag. Pagkatapos nakita nila ang tungkol sa 3,000 mga tao ng ilang daang metro mula sa kanila. Sumugod sila papunta sa beach parang alon. Nagsusuot sila ng mga itim na jackets na chino at mayroon silang mga sandata sa kanilang mga kamay, tumingin sila marangal. Ang lalaking namuno sa mga bagong dating ay nagtagumpay. Watawat sa kanyang kamay. Bumulwak ito ng simoy ng dagat majestically. Ito ang siyam na flag of justice ng dragon, sila ay nagmula ang Elysium Gate. Pinaparusahan natin ang kasamaan at sinusuportahan ang mabubuting maidudulot hustisya para sa sangkatauhan. Ang mga alagad ng Elysium Gate ay sabay na sumigaw. Ang kanilang tinig ay tinag ang kalangitan, at ang lahat sa loob 10 kilometro ang maririnig ng malinaw ang mga ito. Galing sila sa Elysium Gate. Isang biglaang takot ang sumulpot sa isipan ni Ocean. Ang Elysium Gate ay giniba ang higit sa dosenang mga masasamang sekta sa loob ng 2 linggo pagkatapos ng kanilang pagtatatag. Ang kanilang pakay ay upang mabigyan ng hustisya ang sangkatauhan, at sila ay nakagawa ng isang reputasyon sa ang komunidad ng martial arts. Ang Coastline Sect ay kumilos ng malupit sa paligid ang dagat. Nagtataka sila kung nandoon ang Elysium Gate para sa kanila. Ang mga mag-aaral ay napuno ng emosyon at ang ilan sa kanila ay naluluha ng pasasalamat. Tingnan mo ang siyam na Dragon Justice Flag. Sila ay mula sa Elysium Gate. Dapat ay narito sila upang kumuha seksyon ng coastline pababa. Narito sila upang iligtas kami. Ang Elysium Gate ay gumawa ng pahayag sa komunidad ng martial arts at walang sinuman ang walang kamalayan ang kanilang reputasyon. Ang mga sekta na may hindi matapat na kasanayan ay nawala tuwing ang 9 Dragon Justice Flag ay gumawa ng hitsura sa makatuwid. Ang Elysium Gate ay kinilala bilang tagapagpatupad para sa hustisya. Ang kanilang uniporme na yabag ay yumanig sa lupa at nalulula ang iba sa emosyon. Maraming mga residente ang nagtipon sa paligid ng eksena bilang lumapit ang watawat sa mga mag-aaral at tinitigan nila ang watawat na may paghanga. Ang 3,000 katao ay kasama ang Dixon quadruplets at hindi sila nagmamadali na lumapit sa beach, sa wakas ay tumigil sila sa harap mismo ng karagatan. Malamig na tinignan ni Zephyr Dixon si Ocean, ngunit ang kanyang titig nasunog sa galit. Ocean and River Powder, ikaw ay nagdudulot ng mga kaguluhan sa iba kahit na kayo ay mga miyembro ng komunidad ng martial arts. Ang Elysium Gate ay magdadala ng hustisya sa sangkatauhan ngayon, narito kami upang ibaba ang Coastline Sect. Mayroon ka bang mga huling salita? Flash! Ang 3,000 alagad ay inalis ang kanilang mga espada magkasabay, isang matinding pumatay na aura ang gumulong sa kanila sa isang igla. Dumugo ang dugo mula sa mukha ni Ocean, at nanginginig siya hindi mapigilan. Ikaw si Zephyr Dixon mula sa 4 na mga warlord. Narinig niya ang tungkol sa mga Dixon quadruplet bilang 4 na mga warlord. Ang namuno sa tropa ay dapat Zephyr. Nagpanik ang Ocean nang mapili ni Zephyr na hindi sumagot siya. Maaari nating pag-usapan ito, kapatid. Ang coastline ang lehitimong negosyo ay mailehitimong negosyo. Wala kaming ginawa makulimlim. Pawis na pawis siya. Kahit na ang magkakapatid na Powder ay level 3.
Si Marshall Marquis, isang manggugulo lamang ang kanilang mga kalalakihan ng walang labis na lakas. Naglakas loob silang huwag masaktan ang sikat na Elysium Gate. Pinagpawisan din ang mga alagad mula sa coastline sa Sagana, hindi man lang sila naglakas loob na umutot. Sinuri ni Zephyr ang mga mag-aaral sa paligid na may kasama bahagyang ngiti, at napanatili niya ang kanyang ekspresyon nang makita niya si Daryl. Nag-text sa kanya si Daryl ng isang tahasang paalala na siya hindi maihayag ang kanyang pagkakakilanlan bilang Secmaster. Kung sa bagay, nakatingin pa rin sa kanya ang 6 na sekta. Lumingon ulit si Zephyr sa usin. Wala namang makulimlim. Kami dumadaan lang at parang nandito ka upang makilala ang mga mag-aaral na ito. Tumango ang mga estudyante. Mangyaring tulungan mo kami. Pinagbabantaan nila kami. Kailangan mong alisin ang mga mapang-api. Tumango si Zephyr bilang pagkilala sa karamihan ng tao sigaw bago siya muling lumingon sa karagatan. Sumabog siya sa galit. Maaari mo bang ipaliwanag ito? Well, kami ni si Ocean na nagulat, balak tanggihan ang kanyang gawa, ngunit wala na lamang siyang pag-asa ng si Declan at ipinagbili ng iba. Labis na balisa ang karagatan dahil sa nakamamatay na aura na lumusot mula sa Elysium mga alagad ng gate. Napahinga siya at napaluhod habang nakikiusap siya na nakakunot ang noo. Kapatid Zephyr, pwede bibigyan mo ako ng pagkakataon? Sinisiguro ko sa iyo na hindi ko kailanman gagawin mo ulit. Nagmamadali na nagdagdag si River, magiging mabuting tao tayo. Simula ngayon. Alam nila na ang kanilang pagtanggi ay maaaring gasto sa kanila buhay nila. Malungkot na ngumiti si Zephyr at sinabing, hindi lahat masama gawa ay nararapat patawarin. Mga kapatid, itali mo sila. Mamamatay ang hindi sumunod. Naririnig ang walang malasakit na tinig ni Zephyr sa buong beach. Ang mga alagad ng Elysium Gate ay sumunod sa order at singil pasulong. Pinagpawisan ng pawis si Ocean dahil walang paraan iyon maaari siyang mag-alsa sa sitwasyong iyon. Baka mamatay pa siya sa gabing iyon. Ang lahat ng mga tagasunod ng Coastline Sect ay nakatali sa lubid sa loob ng ilang minuto dahil wala sa kanila ang naglakas loob upang labanan. Ipagkalat mo, malamig ang tono ni Zephyr habang siya nakatingin sa dagat. Paghahanap sa bawat solong pagmamay-ari na pag-aari ng Coastline Sect at ipamahagi ang mga ito sa mga lokal. Ang sekta na ito ay kasaysayan mula sa araw na ito pasulong. Naiintindihan. Ang mga alagad ng Elysium Gate sumigaw ng magkasabay at ang kanilang tinig ay tinag ang kalangitan. Pagkatapos ay nagpatuloy silang umalis ng regular sa ilalim ng Zephyr na lead. Isang mangingisda biglang lumuhod. Salamat, Elysium Gate. Kami ay magpasalamat magpakailanman for your help. Ang mangingisda na nasa edad 60 ay umiiyak ng pasasalamat. Sinimulan niya ang isang domino effect. Plop! Plop! Higit pang mga lokal na lumuhod na may matinding pasasalamat. Salamat, Elysium Gate, sa pagtulong sa amin. Salamat, Elysium Gate. Hustisya para sa sangkatauhan. Ang aming malungkot na mga araw ay sa wakas natapos na. Ang Coastline Sect ay nakuha ang karamihan sa mga mapagkukunan malapit sa dalampasigan sa mga taon nila doon. Nagkaroon sila pinahihirapan din ang mga residente. Ang Elysium Gate ay nagpapanumbalik ng kanilang kapayapaan ng sila. Natanggal ang Coastline Sect. Kaya sila ay lubos na nagpapasalamat. Ang ilang mga kababaihan ay may mga bata sa kanilang mga bisig kapag sila walang pasubali na nagpasalamat sa Elysium Gate habang nanonood sila umalis na sila. Kahit na ang mga bata ay ginaya ang mga maisapat na gulang at yumuko bilang paggalang. Bilang mga residente ng Gold Beach, narito kami upang salamat sa Elysium Gate. Nais namin ang Secmaster hindi maagap na tagumpay ni Darby sa pagsakop sa martial arts community at lumabas sa tuktok. Ang matandang lalaki sa karamihan ay itinapon ang kanyang tungkod nanginginig na mga kamay at sumigaw ng buong lakas. Nais namin ang tagumpay ng Secmaster Indomitable Darby sa pananakop sa komunidad ng martial arts at dumating sa itaas. Nais namin ang Secmaster na Indomitable Darby tagumpay sa pananakop sa komunidad ng martial arts at lumabas sa itaas. Ang mga residente ng Gold Beach ay sabay na sumigaw, ang kanilang namamaos ang mga tinig makalipas ang ilang sandali. Ang mga mag-aaral na nakasaksi sa eksena ay nagbigay ng bawat isa iba pang mga makahulugang sulyap at sila ay maluha. Ang mata.
Ang Elysium Gate ay engrande talaga. Rosie ni Sirs na panganga ang labi at lumiwanag ang mukha niya paghanga. Tama ka. Nagtataka ako kung sino ang Indomitable Darby. Mahinang sabi ni Yvette habang kinakagat ang labi. Ito ay isang malapit. Hindi nila maisip kung ano mangyayari sana kung dumating ang Elysium Gate. Minuto mamaya natawa si Kent. Maswerte tayo nakabunggo sa Elysium Gate. Kung hindi dahil sa sila, babasahin na sana ni Daryl ang pantalon niya. Tumawa ang iba pang mga mag-aaral. Ang ilang mga batang babae ay nakatitig kay Daryl na may pagkutya bilang daisi. Sinabi ni Palmer, Daryl, ano ang iniisip mo? Gawin sa palagay mo may kakayahan kang maging isang bayani. Ikaw ay patay kung ang Elysium Gate ay hindi pumasok oras na. Baka mapasama mo pa kami sa mas maraming gulo. Tama siya. Daryl, bakit mo nagawa iyon? Mayroon ka zero panloob na enerhiya. Maaari mo kaming pasukin mas maraming problema sa Ocean Powder kung ang Elysium Gate wala dito. Sinusubukan mo bang maging isang bayani? Magagawa mo rin ba ito ikaw ay isang manugang na manugang? Derry. Nagkibit balikat lamang bilang tugon sa mga batikos. Nagpakulo kayo ng mga lalaki sa coastline na papaligiran ka at wala sa iyo ang naglakas loob na magsalita ng ginugulo ang mga batang babae. Nagkaroon ako dati. Zero panloob na enerhiya, ngunit hindi bababa sa mayroon akong lakas ng loob. Magsalita ka. Maaaring wala akong silbi, ngunit kayo ay wala kahit na mas walang halaga kaysa sa akin. Nvoy. Hindi nakaimik ang mga lalaki. O sige, tama na, huwag ka nang magsalita. Umupo si Yvette malapit sa bonfire na may gaanong ngiti. Hindi ba ikaw guys gutom? Kumuha tayo ng isda. Kumuha siya ng isang inihaw na isda at inalok kay Daryl. Salamat sa ginawa mo, Daryl. Tumingin si Yvette kay Daryl mula itaas hanggang paa. Siya ay naaliw na naglakas loob siyang magsalita, kahit na siya ay walang kapangyarihan upang gumawa ng anuman tungkol dito. Matapang siya at matapang. Magalang nang umiti si Daryl habang kinakagat ang isda. Natapos ang pagtitipon bandang 6 oras ng gabi at ang nagpaalam ang mga mag-aaral sa bawat isa. Inalok ni Kent na ihatid sa bahay ang 2 babaeng estudyante kasama ang kanyang Land Rover at tinawag niya si Megan Costello pagkatapos niyang ipauwi ang mga batang babae. Meg, anong ginagawa mo? Tapos na ang pagtitipon, pwede ba kitang ilabas para sa isang pelikula? Tanong ni Kent tuwang-tuwa. Si Megan, nakatatapos lang ng kanyang shift, shockled nang marinig ang sinabi ni Kent. Kailangan kong pumasa, ako pagod na pagod naglibang ka ba sa pagtitipon? Bumuntong hininga si Kent at nagsimulang umangal. Kalimutan mo, ako noon sa masarap na kalagayan ngayon, ngunit ang dar na iyon na si Daryl ay dumating kasama din. Palaging nagkakamali ang mga bagay kapag narito siya. Siya ay isang jinx. Halos mapapatay kami ng sektang ng baybayin. Gulat na gulat si Megan nang marinig iyon. Daryl's back. Oriental Pier, 7 oras ng gabi. Ito ang pinakamarangyang hotel sa Donghai City. Ang mga kagalang-galang na tao lamang ang nais na gastusin pera dyan. Ang hotel ay halos palaging buong nakapak, mula pa rito ay isang tagapagpahiwatig ng katayuan para sa isa upang kumain doon. Gayunpaman, iba itong naiwang araw na iyon at walang mga kotse malapit sa pasukan nito. Tinawag ni Daryl si Wayne Woodall at nirentahan ang Kabuuan Hotel upang magsagawa ng isang kapistahan para sa mga alagad ng Elysium Gate. Ang Dixon Quadruplets at kanilang 3,000 alagad nandyan na nang umabot si Daryl. Ang banquet hall ay ganap na nakaupo. Pagbati, Secmaster. Ang mga alagad ay tumayo at binati ng isang malakas na bilang kumulog sa sandaling si Daryl ay umakyat sa hall. Salamat. Pakiusap, upo, mga kapatid ko. Kumaway si Daryl ang kanyang braso, 1 kilos para makalimutan nila ang mga formalidad. Si Daryl ay may ginintuang maskara upang ang kanyang pagkakakilanlan bilang hindi mailantad ang Secmaster. Tumingin si Daryl sa paligid at nakita ang 12 lalaki. Nakatali sa sulok ng banquet hall ang 10. Ang mga kontrabida at ang magkakapatid na Powder ay nandoon. Secmaster. Lumapit si Zephyr kay Daryl at sinabi magalang, lahat ng aming kapatid na Elysium Gate ay dito, kaya kailangan kong dalhin ang 10 mga viliin at ang kambal na pulbos dito, baka tumakas sila.
Si Daryl ay hindi tumugon kay Zephyr, naglakad siya papunta ang kanilang mga bihag. Master Darby, pareho tayong pumayag suko na, may pag-asang sigaw ni Osin. Alam niya na siya ay papatayin kung tatanggi siyang sumuko ang Elysium Gate. Tumango si Daryl at lumingon sa 10 villains. Kumusta naman kayo? Lahat sila ay may kakaibang hitsura, na kung saan ay nakaka-interes ang pinakamatandang villain 1 ay isang sobrang timbang lalaking may chubby na mukha. Siya ay may isang kapansin-pansin na 5 pulgada ang haba ng peklat sa kaliwang pisngi. Matandang kontrabida, 2 mukhang matalino at pino, nagkaroon siya ng kapansin-pansin ang hitsura. Ang old villain 8 ang pinaka nakaka-interes. Siya ay nagkaroon ng isang afro, at siya ay payat tulad ng isang maliit na sanga. Siya mukhang isang buhay na feather duster mula sa malayo. Ang 10 villains ay matitig na tinitigan si Daryl. Ito ay malinaw na ayaw nilang magbigay sa kanyang mga hinihingi. Ang pinakamatandang villain 1 ay tuluyan ng malamig na bumulong, patayan mo lang kami na. Ang tigas ng ulo. Tumawa si Daryl at pinitik ang kanyang palad bilang 12 mga gamot ang lumitaw. Inihanda ni Daryl ang Heaven Cult Elixirs pauna dahil maaari silang maging kapaki-pakinabang sa pagmamanipula ng mga tao. Alam ng lahat sa komunidad ng martial arts iyon ang Heaven Cult Elixirs ay natatanging gamot na ang Grandmaster ng Langit lang ang mayroon. Minsan nalunok, isang antidote ay dapat na makuha sa loob ng isang panahon o ang tao ay magdusa ng lason. Alam ng lahat ang tungkol sa Heaven Cult Elixir. Pinilit ni Daryl ang mga elixir sa kanilang mga bibig nang wala anumang pag-aalangan. Bakit mayroon ka ng mga ito? Tanong ng pinakamatandang kontrabida na si Juan nagulat. Nagkibit balikat si Daryl at ngumisi. Hindi ako magsisinungaling. Ako ay isang elixir master. Makakagawa ako ng daan-daang. Ang mga ito nang hindi pinagpapawisan. Nagkaroon ka ng elixir ngayon, kaya bibigyan kita ng gamot na gamot kung ikaw sumali ka. Kung tatanggi ka, maaari mong maghintay para sa lason sumipa at maghirap. Ang 10 villains ay nasira agad. Alam nila ang tungkol sa mga epekto ng elixir. Maraming matapang at mahigpit na kalalakihan ay nagmakaawa para sa antidote ng lason sumipa.